Kumusta kayo mga bata? Ang kwento natin ngayong umaga ay tungkol sa isang isda na gustong-gustong sumubok manirahan sa ibang lugar bukod sa tubig. Ang pamagat ng ating kwento, inggit na inggit si isda. Nakasimangot na paikot-ikot si isda sa lawa. Pakiramdam niya'y ang liit-liit at ang simple-simple masyado ng buhay niya sa tubig. Ibig niyang malaman kung saan at paano naninirahan ang ibang mga hayop. Napansin ni isda na may dumapo na ibon malapit sa gilid ng lawa. Itinaas niya ang kanyang ulo sa tubig at kinausap ito. "Magandang umaga, kaibigang ibon," sabi ni isda. "Saan ka nakatira? Anong mayroon sa tirahan mo?" "Magandang umaga, kaibigang isda," sagot sa kanya ng ibon. "Nakatira ko sa isang pugad na nakapatong sa sangay ng isang mataas na puno. Masaya sa tirahan ko dahil sa itaas nito, marami akong nakikitang nangyayari sa paligid. Gawa ito sa iba't ibang klaseng patpat ng kahoy at dahon." Nainggit si isda sa pagkakalarawan ni ibon sa kanyang pugad. "Naku, ang ganda siguro ng tirahan mo, kaibigan ibon," sabi ni isda. Lumipad na paalis si ibon at naiwan si isdang nagmumuni-muni sa lawa. Biglang napansin niya na may maliit na uod na gumagapang papunta sa mga halaman sa gilid ng lawa. Nilapitan ito ni isda. "Magandang umaga, kaibigang uod," bati ni isda. "Saan ka nakatira? Anong meron doon?" tanong ni isda kay uod. "Ako ay nakatira sa ilalim ng lupa," sagot ni uod kay isda. "Madilim doon, pero malamig. Sa ilalim ng lupa ay makikita mo ang mga ugat ng halaman na patubo pa lamang." Nagpaalam na si uod kay isda dahil babalik na daw siya sa ilalim ng lupa. Inggit na naman si isda at gustong-gusto niyang sumunod kay uod upang makita ang tirahan nito. Ano kaya ang pakiramdam na manirahan sa pugad gaya ni ibon o sa ilalim ng lupa gaya ni uod? Sabi ni isda sa sarili niya. Natigil ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang yabag na mga paa ng kanyang kaibigang si Leon. "Kaibigan Leon, andyan ka pala. Kumusta na?